Nasa linya po ng ating komunikasyon, isa pong geopolitical analyst, walang iba. Asukin na po natin dito sa programa si Ginoong Herman Chu Laurel Camentong. Camentong, magandang umaga po. Jade at Admar po muli ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning. Okay bang dating ng aking audio dyan? Yes sir, napaka malinaw po ang dating ng inyong pong audio pati ang inyong video. Unahin siguro nating talakayin na Camentong yung mga pahayag muna ni ng mga Duterte tungkol nga dito sa kondisyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at hinggil nga din dito sa pinapupulsuhan natin dahil nga sabi butot balat na yung dating presidente. Ano muna yung reaksyon niyo muna doon sa balitang yan? Well, natural po sa edad na namin nila Presidente Duterte, ako on 74, siya 80 na ata, di ba? So sarcopenia is one of the physical challenges na hinaharap po namin. But of course, mas advanced po ang stage ni Presidente Rodrigo Duterte. Maybe he's worrying too much. I hope it is not a very serious condition. But at age 80, siyempre mapapaisip ka kung ano bang pupuntahan na ng buhay mo. And mukhang yun ang nasa isip at kalooban niya ngayon, which we should understand, lalo na sa kondisyon niya na siya ay malayo sa kanyang tahanan at kanyang bansa. Malayo siya sa pamilya niya at nakapiit po sa isang parang hawla. So we can understand the state of mind of President Duterte. We're very sad about it, and I think the whole nation is very sad about it. The millions of OFW community all over the world ay nakikiisa po kay Presidente Duterte and kay sa pamilya ni Presidente Duterte, especially Vice President Sara Duterte. We hope he will recover from, maybe it's a period of sadness, depression, but I think he has a long life ahead of him. He's very well taken care of by the family and everybody. So we can only wish him the best as he struggles through this period of his life as a senior citizen, unjustly detained by a foreign institution. Opo. Isang resolusyon nga po yung inihain dyan sa Senado ni Senator Robin Hood Padilla at naglalayon po itong pauwiin, pabalikin dito sa ating bansa ang dating Pangulo. Kayo ba ay suportado rin ninyo at dapat itong suportahan ng pamahalaan? Dapat talaga at maling-mali ang ICC at this present stage ng kanilang debate na tinatanggihan yung interim release ni Presidente Duterte at age 80. All culture, all civilizations binibigyan ng konsiderasyon ng edad po ng kanilang dinidetain na tao. Lalo na wala pa namang napapatunayang guilt po dyan. Naghahanda pa lang ang prosecution ng mga ebidensya. So he has all the right to be given, granted that interim release. But of course, the ICC is not a legitimate court. At ang tawag po dyan sa maraming parte ng mundo sa third world, lalo na sa Africa, it is called the International Colonial Court. Dahil po mga itim, mga kayumanggi, si Presidente Duterte ang unang kayumanggi ang na-prosecute po diyan. Walang puti mong napoprosecute po diyan. This is a political institution, a political instrument against the third world sa panglaban sa mga liderato ng third world na hindi nila makontrol at malaya po talaga ang pamamalakad ng mga bansa po nila. And this is the way the US deep state is getting back at President Duterte for declaring that he is separating the Philippines from the United States of America, if you will recall that. So the ICC cannot be relied on for justice. Although tayo sumusuporta sa ating defense lawyers, our defense team, sila Counsel Kaufman, but I'm very pessimistic about this ICC, the international, sometimes it's called the International Caucasian Court, korte ng mga puti. But that is as much as I can say about this injustice na ginagawa kay Presidente Duterte ng ICC at ng mga prosecution panel ng mga proxies ng mga puti. Opo. At kung pagbabatayan mo rin, batay sa mga pahayag din ng Vice Presidente
dahil nandun po siya ngayon at nakatutok nga din dito. Kaya dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, binisita po ng Vice Presidente, kung mamamatay daw, sabi ng dating Pangulo, kung mamamatay siya, gusto siyang magpa-cremate at dalhin yung kanyang abo nga dito sa Pilipinas at hindi yung katawan mismo. Ano bang naramdaman po ninyo nung narinig po ninyo itong mga pahayag mismo mula sa dating Pangulo? Well, lungkot at galit kasi yung galit hindi ko matanggal talaga dahil po sa injustice na ginagawa po labang kay Presidente Duterte at sa bansang Pilipinas po. But lungkot dahil po at his age dapat talaga nasa tahanan po siya ng kanyang pamilya. At the ICC should understand that this is not good for them what they're doing to President Rodrigo Duterte dahil po magagalit at galit po ang buong mundo sa kanila. And nobody believes that they will render justice dito sa kasong ito. Opo. So of course, if the Philippine government can do anything, it should be doing something. Unfortunately, ang ating nakaluklok sa Malacanang at yung buong pangkat po niya, not only him, ay mga traidor, mga taksil, mga kontrabida talaga po sa bayang Pilipinas. Opo. Ang nabanggit po ninyo, ang Malacanang, sabi niyo po, talagang naramdaman po ninyo lungkot at galit. Pero yung Malacanang po ay hindi naman po ikinaalarma o ikinababahala ang kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. May suggestion nga sila inikayat pa nga ng PCO ni Yusek Claire Castro na mag-ehersisyo na lang ang dating Pangulo. Ano ba ang masasabi po ninyo doon sa pahayag ng Malacanang? Well, diyan po natin makikita ang inhumanity nitong mga tao sa Malacanang at yung buong pangkat po nila, yung mga galamay po nila sa AFP, sa Department of Defense, kung anong-anong sangay ng gobyerno na sumusuporta dito sa grave injustice na ginawa sa ating bayan at kay Presidente Duterte. So, wala po akong inaasahan ng puso galing dyan sa mga taong yan na bulag na po ng kanilang kasakiman, sa kapangyarihan at sa kanilang pagkatuta sa utos ng American Deep State po sa kanila.